Greetings po mga kababayan. Mapagpalang araw po no, sa inyo. It could be good morning, good evening, good afternoon. Well, I hope anumang oras po ninyo napanood po ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po no, sa sulat po sa atin na ating pong isang taga-subaybay. No? Siya po ay si Rural Success. No? At ito yung sulat niya sa atin, may kinalaman dun sa karapatan po ba ng isang US citizen na mag-file daw ng adverse claim doon dito sa Pilipinas dahil may binili siyang lupa dito at hindi naman daw tino-turn over yung lupa sa kanya, no? Ang possession nito. Kaya nasa US siya, tanong niya ngayon hindi na sa presumably di sa Pilipino kasi sabi niya US citizen na siya. Ano ba, pwede ba yun? Ano bang karapatan niya no, sa ilalim po ng ating batas? Tulad po ng nasabi po natin, no, as a rule, no, medyo mahaba-haba po ito ha. As a rule, medyo complicated din po. So, please, lend me your ears, ganito po yon. Lalo na sa mga kababayan natin na kayo ay nasa abroad. Okay, sa Pilipinas, no, sa ating saligang batas, no, ating 1987 Constitution, no, pinagbabawal po ang mga foreigner as a rule na makapag-own po ng land dito sa Pilipinas. Meron pong exception po dyan. Ano yon? Except by succession. Pag sinabing succession, namana po ito by operation of law or intestate succession. Ibig sabihin, yung isang Pilipino, halimbawa, pumanaw, wala na siyang imang tagapagmana, kundi isang foreigner din. So in this case, exception po yan. Pwede po makapag-own ng land po yung foreigner na yan. Another is, dahil, siyempre, ito ay pwede siyang mag-own ng lupa, may right po siya na i-depend, no? O exercise yung kanyang mga attributes ng ownership doon sa lupa. Now, in this particular case, sabi niya, siya daw ay US citizen na, bumili ng lupa. So, it is presumed na hindi siya nag-dual citizen. So, meron ba siyang karapatan na bumili ng lupa? Makapag-own ng lupa sa Pilipinas? Depende po yan. Kung halimbawa kayo ay may tuturing na isang former natural-born Filipino citizen, ay mayroon po kayong karapatan na kahit hindi kayo nag-dual, meron po kayong karapatan na makapag-own o bibili ng lupa dito sa Pilipinas subject to certain conditions. Now, una yun, ay bago tayo magpatuloy, ano ba yung sinasabing adverse claim? Ang adverse claim po is kung halimbawa kayo ay mayroong interest doon sa lupa, rights, kumbaga, o interest, o ownership, katulad nito, nagkaroon ng bilihan. So, meron siyang real rights na naka-attach doon sa lupa. So, that means, pwede siyang mag-file ng adverse claim o paghahabol, no? Na sinasabi niya sa buong mundo na ako yung naghahabol dito dahil ang lupang ito ay akin o mayroon akong part dyan o may share ako dyan. So, yun ang ibig sabihin ng adverse claim para ipamulat sa buong mundo na yung lupang ito, no, ay meron pong claimant dyan. So, para kung kayo man, yung public man, ay mag-deal sa lupang yun, you are aware that somebody is claiming ownership or rights over that land. So, magiging red flag na sa iyo yun. So, yan ang purpose ng adverse claim. Okay? Kung ibenta man yung may nakalagay sa titulo, yung lupa, ay alam ng pagbibilhan niya na, meron palang red flag ito, merong adverse claim. So, magiging listo na siya. Okay? Now, in this situation, kung kayo ay isang maituturing na former natural-born Filipino citizen at hindi nga kayo nag-dual, you could still own land. Subject lang po sa certain limitations. Ayon po sa ating batas pambansa bilang 185, no? A former natural-born Filipino citizen may still own land in the Philippines, no? Ayon po sa ating batas pambansa bilang 185, but subject to certain restriction or limitations. Ano po yun? Ang area po ng lupa ay pag ang lupa ay nasa urban area or urban centers, ang inyo pong pwedeng maaring pagmamay-ari lamang ay hindi lalampas ng 1,000 square meters. Okay? At pag nasa rural areas naman, yung lupa na inyong bibilhin o pagmamay-ari ay hindi po lalampas ng 1 hectare or 10,000 square meters. And another requirements is itong lupang ito na inyong bibilhin is subject only for
the purpose of parang residential property lang po yan. Siguro you intend to retire here, so kaya may limit po, no? Yung restriction. Pero kung kayo ay nag-avail ng dual citizenship o Retention Act na sa Pilipinas, ay wala pong limit yun. Kas ang rights po ninyo to own land is the same as if you are an ordinary Filipino citizen, no? Wala ding limit ang restriction except, no, may mga lupa din na hindi pwede. Katulad niya pag agricultural land, whether kayo ay nag-avail kayo o hindi ng dual citizenship o Pilipino kayo nandito, meron pong limit ang pag-ownership ng agricultural land at ang retention limit po nito ay hindi po kayo lalagpas ng 5 hectares. So yan po ang limitation, no, pag bibili po kayo ng agricultural land. So kayo pong bibili kayo bago kayo bumili, alamin niyo muna kung ito ba ano bang classification lupa. Pag sinabing agricultural land, dapat hindi lalampas ng 5 hectares. Ngayon, kung hindi naman ito agricultural land, at lalo na hindi naman mineral lands o timberland, forest land, residential or commercial area, ay wala pong limit yun, no? Depends sa inyong financial capacity kung pwede kayong bumili, no? That is kung kayo ay Filipino citizen o nag-dual citizen po kayo. So, this particular case, no, I hope na paliwanagan natin, no, ang pangalan po niya is si Rural Success po yung kanyang username, no. So, magiging babala po yan, no, sa ating kababayan po natin. So, pag bibili kayo ng lupa, Pilipinas man o saan, dito po sa atin, para sigurado, kaliwaan po. Pagpirman nyo ng deed of sale, nagbayad kayo, nasaan ang titulo nito? Kunin po agad ng titulo, okay? And then be sure na parehong sides, nasaan yung TIN mo, yung TIN, kung tawagin. Government-issued IDs, pa-photocopies ninyo kagad yan, para itong mga ito ay kailangan po niyan pagpanotaryo po ninyo doon sa Register of Deeds upang sa ganun, magkaroon po ng annotation doon sa inyong bilihan, no? At protected po kayo, okay? So yan po ang tatandaan po natin, huwag po nating i-take for granted yung bilihan ng lupa. Akala natin parang bumili na tayo ng candy doon sa sari-sari store and that's it na. Hindi po yun, no? Medyo masilang bagay po, no? Ang bilihan po o transaction po ng real estate, no? Saan mang, in fact, kahit nasaan man kayo, jurisdiction, dyan man sa North America o dito sa Pilipinas. So, kailangan po niyo talagang professional guidance o iba yung pag-iingat. At upang sa ganun ay hindi po kayo ma-scam, no? At wala po kayong pagsisisihan pagdating po ng araw. Ngayon, paano maisagawa yun? Nasa abroad ka. Ang gagawin po ninyo, kahit nasa abroad kayo, ay mag-execute po kayo ng special power of attorney na kung saan through your agent or representative sa Pilipinas ay maaari po siya mag-file ng adverse claim, no? Doon sa nasabing lupa at thereafter, tandaan po natin, adverse claim within 30 days dapat mag-file ka ng petition sa korte, no? Upang laban doon sa nagbenta po sa inyo to compel the seller to deliver to you their title of the property kung wala pang titulo or possession and ownership of this property. And of course, with damages. Ngayon, importante yun na yung SPA nito ay mapanotaryo po ninyo sa ating Philippine Consulate, maragyan ng red ribbon, or pwede rin namang sa notary public outside of the Philippine Consulate na kung saan kasi ang Pilipinas, ang US at saka ibang karamihan, no, sa mga bansa po ay ng buong mundo ay signatory po sila sa Apostille Geneva Convention, Treaty Convention na nag-agree po ang mga bansang ito na kikilalanin nila ang mga legal na documents na sinertify ng kanilang gobyerno, no? Especially galing po sa mga respective notary public at ito'y kikilalanin, no? Ng kanilang mga ahensya at sa kanilang jurisdiction. So pag meron kayong SPA, no, ay ang inyo pong kinatawan sa Pilipinas ay authorized po siya na mag-file ng adverse claim, and of course within 30 days ay mag-file siya ng complaint or petition sa korte laban dito sa
sa seller, no, upang i-compel si seller na ibigay sa iyo yung titulo or possession ng property. So I hope nasagot natin, no, ang sulat ni Rural Success, no, 4768. Bago tayo magpatuloy, no, sa kapapasok pa lang, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, no, at hindi naman at you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hingi po sa inyo ng isang subscribe, share, and like lang po, no? Pakiclick po, and of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. At matutulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na makapag-reach out po tayo sa ating mga kababayan, no? They could be your friends, your neighbors, your relatives, your friends, mga acquaintances po ninyo. Because for all you know, sila po ay may mapupulot dito sa ating pinag-usapan. At makinabang din po sila sa mga legal na impormasyon na kalaman, no, na ating pinag-usapan dito. Kaya sabi natin lagi, di ba, lamang na ang may alam sa batas. Bye for now, and I hope to see you again in the next video. Bye-bye.